ka-exciting itong mga eksena dahil si VP Inday Sara ay re-rest back na sa mga bangag. Okay? Malinaw yung kanyang statement, mga palangga. I don't know kung alam nyo pa o alam nyo ang kanyang recent statement na kung saan na-interview siya ng SMNI, kung a-attend daw ba siya palangga sa SONA. Ang sabi niya ay eto. Tingnan natin. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Diba? Designated survivor. Okay, so hindi siya attend sa SONA, tapos na si Inday makipagplastikan, mga palangga. Okay? So naghihintay na lang siya kung as a designated survivor, inaantay na lang niya kung paano nyo hilain si Bangag Jr. para na siyang maging prinsesa dyan. Alright? Prinsesa dyan at palitan na natin yung mga bangag. So yun yung intindi ko, pag sa kanyang statement, bibigyan ko ng sarili kong meaning. Bakit ba? Di ba? So, as a designated survivor, talagang survivor siya. Imagine mo, nag-survive siya sa mga bangag. Kung natatandaan ninyo last year, I think sometime of September, kung paano binaboy, tinarantado, ginagot, tinraidor, winalang hiya ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, at ni Tambaluslos si Inday Sara, na pinakalat nila ang unang issue binato nila kay Inday Sara, yung 125 million na confidential funds, okay, na budget, okay, yeah, na ginastos ng opisina niya for 11 days. Siyempre nga naman, pag tinignan mo, pag pinakinggan mo, na ay, grabe naman pala yung si Inday. Diba? Bakit nagastos lang? In 11 days, nilosta yung 125 million. Yun kasi ay gawa yan ni Lisa at ni Bangag at ni Martin Romualdez Tambaluslos para sirain talaga si Inday, Vice President Inday Sara. Sa speech ni baby girl ni Sas, nila Spokes Roque at marami pang I think na mga tagapagsalita natin dyan, paulit-ulit nilang ipinaliwanag yan na the reason why 11 days lang yan ginastos kasi binigay sa kanya from the Office of the President at approved ng Office of the President noong December 19. So definitely ang natitira na lang 11 days at ang mga budget inuubos yan taon-taon. So since 11 days na lang ang natitira, kailangan hanapan mo ng pagkakagastusan. Pagkakagastusan para sa mga mamamayan o para sa proyekto mo. Hindi katulad ng mga jutang ginimes, Tambaluslos, yung mga confidential funds, not only 125 million, kundi billion pa, di ba? Remember yung 1.8 billion na kina-question ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na travel na expenses ng opisina ni lahat sila Bangag, ni Tambaluslos. Hanggang ngayon din nila pinapaliwanag yun. Sa halip, kinontempt yung dalawa. So mga kababayan, yung 125 million na confidential funds na fake news sinisira, dinidestroy, sinasabotay ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Tambaluslos at lahat ng mga judgemon sa Kongreso at Senado kay Inday, isa po yung paninira sa inyo mga kababayan. Natural na gagastusin ng kanyang opisina for 11 days kasi 11 days na lang ang araw na natitira sa taong yaon. Diba? So, ganon yun taong 2022. Kaya ganon yun mga kababayan. So, yan yung unang tira nila kay Inday Sara kasi ang purpose nila, ang bottom line nito ay para magstay sila sa power, kailangan nila sirain si Inday Sara. Palabasin sa inyo na mga hindi, na hindi mo nyo masyado na arok, na intindihan, ay, parang ang ano nga naman, 11 days, pero hindi nyo naisip, yung iba lang naman, na ito ay strategiya ni buwaka ng Genemes na Bangag Jr. na Addictus Benedictus, na sumisingot ng pulboron. Sumingot ka pa, konting kembot ka na lang dyan, baka makatulad ka kay
Boying Remulla na lipstick na lang at saka bulak na lang kukunin na kalawitin na ni kamatayan. Alam nyo, kakarmahin ng mga ano na to, saan na ba yun? Si kamatayan. Pakita nga natin yung mukha niya. Okay? Imagine mo ito. Ayan bulak na lang ang kulang sa kanya. Right? Bulak na lang ang karma ninyo sa taong bayan, ang kawalang hiya ninyo, ayan, kulang na lang, jabaong. Alam nyo, ganyan ang karma sa inyo, lalo ka na kay Marcos Jr. Ha? Baka isang araw bumulagta ka na lang dyan ng bonggang-bongga dahil sa nasobrahan ka sa Addictus Benedictus mo. But ganun pa man, eto, ano ba ang ibinato kay Inday Sara? Meron ba si Inday Sara na pinakidnap? Si Inday Sara ba ay nakipagsabwatan para mangidnap katulad ni Lisa? Si Inday Sara ba ay may nabalitaan kayo na nakipagsabwatan sa Alitagtag? Yung nahuli sa Alitagtag na protektado ni Marcos Jr. Si Inday Sara ba ay may pinrotektahan na isang sayarot na nahuli na nag-manufacture ng mga pinagbabawal na pulburon? Na paborito ni Kuting, wala kayong narinig sa kanya kundi yung 125 million na confidential funds na legitimate to spend. So yan ang malinaw sa sikat ng araw, mga palangga. And of course, ang ano pa yung isang issue kay Inday Sara na inaano nila. Okay? Imagine niyo that was last year din. Kung itong si Inday Sara, ay hangul-hangul, pera-pera lang, katulad ng buwaka ng Inang Marcos Jr., ni Lisa Tanas na lahat ayaw nilang pantanan ang inyong kaban, nung naglalatag sila during the budget hearing ng kanyang 650 million confidential funds, 500 sa Office of the Vice President and 150 sa Department of Education. Di ba dahil pinulitika ng mga yan, ng mga impacto, yan, pinulitika nila. So itong Inday Sara ay talagang inano na lang niya, sige, huwag nyo na ako bigyan ng confidential funds. Kung yan ang tinitira nyo sa akin, huwag nyo na ako bigyan ng confidential funds kung ayaw nyo mga yawa mo. Pero tuloy-tuloy pa rin kahit dinrap niya, di na ipinilit dahil alam niya na hinaharang ni Lisang Demonyita at ni Tambaluslos at ni Bangag na walang balls dahil sunod-sunuran siya sa kanyang asawang impacta na mga walang utang na loob kay Inday Sara na binudol nyo lahat ng Pilipino. Sa kabila ng hindi nabigyan ng pondo si Inday Sara, patuloy ang kanyang gagawa ng kanyang trabaho dahil recent kung titignan niyo sa record niya. Ulitin ko, si Inday Sara na walang pondo, nakukuha pa niyang magsama ng mga aspiring leaders, mga kabataan, mga elementarya, high school. Isinasama niya sa kanyang travel para ma-expose ang mga bata na mga deserving students, mga gagaling, matatalinong mga bata na talagang one day, pwede sila maging great leaders, di ba? Yun ang tinututukan ni Inday na isama. Recorded yan, punta nyo sa website niya, sa mga speech niya. Di ba? So sinasama niya ibang batang, hindi ito mga bata na mga anak ng mga pulboronic o mga bata na pinipili nila dahil ito'y anak ng senador, anak ng negosyante o anak ng ganon. Kasi ganyan yung style ng mga bangag. Ito'y mga deserving students from different different provinces. Mga mahihirap na bata na mga matatalino, isinasama niya para makita, para iparamdam ni Inday na ang isang vice president ay ito yung pinapakita niya kung ano yung trabaho. At kasi deserving students, yan ang sinasama ni Inday. Kahit wala siyang pondo na binigay ng tambalusdos ng mga yawa na mga kampo ng impyerno. Ay si Marcos Jr. Ano ang ginawa? Ang ginadala, mga Addictus Benedictus, mga bigatla, mga alpotera, mga, lahat ng nagpapasalugsog sa mga, anyway, yun na yun, mga palangga. Lahat ng mga sindikato ay binibitbit. Diba? And I'm so happy for Inday Sara na ganito yung decision making niya na hindi siya a-attend sa SONA.
Dahil ang mga nandoon mga kampo ng impyerno. Na sana nga maging makatotohanan ang sinabi ni Pangulong Duterte na one day mayroong bulalakaw na bumagsak doon at patsuba-chuchu na sila doon. So tama lang, it's the best decision making. Napakagandang desisyon, mga palangga, dahil kung ako man sa kanya, yun ang gagawin ko. Bakit ka makipagplastikan sa taong tinraidor ka na? Baka gurgurin pa siya. Diba? Kasi takot na takot sila Dahil any moment, kuting pwede nang mag-boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Diba? Ang mga pwedeng mag-boom, boom, boom. Kaya takot na takot sila kay Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, yan ang titignan ninyo. Yung mga bilog sa mga mainstream media. Hindi ito dahil galit kayo kay Duterte kasi sinira ng media ang Duterte. Pero noon, up to sawa ang inyong mura kay Duterte, lahat ng mga masasamang na salita, hindi kayo kanasuhan, hindi kayo pinailan ng disbarment, hindi katulad ng Jutang Ginimis ngayon na bangag. Lahat ng mga kritiko, even yung mga nag-spend sa kanila ng pera, kapag nag-criticize ka, tatakutin, sisindakin, papailan ng fabricated case. Yan ang pagkaiba ng mga bangag sa pulburon na sumisinghot ng pulburon. Si Marcos Jr. Ito po ang impact ng impact sa ating bayan kung bakit ganito ang nangyayari dahil sa pulboronig nyong presidente. Now, what, Inday Sara? We will support you hanggang sa huling hininga na laban para sa bayan. Ngayon, ano ang ginagawa sa Davao? Alam nyo na, di ba? Ano ang ginagawa sa Davao recently? Balikan natin yung kay Pastor Kibuloy na panggigipit sa kanyang mga KOJC members na nilusob, may mga nasaktan na nilusob ng mga 2 batalyon without search warrant. Ngayon, dadako tayo dito. Okay? I'll tell you something. Di ba yung mga 19 na mga police commanders pinagtatanggal ng walang reason? And kahapon, ito, pinagtatanggal o pinalitan, di ba? Itong si Colonel, pangalan nito. Okay? Di ba? Itong si Colonel Rolindo pinalitan. Okay? 16 days lang siya sa Davao City. 16 days lang siya nagsilbi from May 20. Is it 16 days? It's not 16 days. From May 23 to July 9. Okay? Then itong pinakamainit si Colonel Lito Patay na 4 hours lang ang kanyang pananatili. Ito, titiyan nyo, gamitin nyo yung utak ninyo, pagkapalangga. 4 hours lang siya na itinalaga bilang OIC dyan. Then, tinanggal siya. Then, pinalitan nitong Sherwin Butil. Itong poster to. May nag-send sa akin. Ayan. Yan yung mga police na yan. Ngayon, paliwanag natin to. 1 hour nagstay lang, July 10, si Colonel Patay. Then, bakit? May tumawag na judgment sa Camp Crame na nire-recall yung kanyang appointment. Then, pinalitan ni Colonel Butil. 1 hour din nagstay only sa bangag na administrasyon. Okay, tinawagan ulit, nire-recall yung appointment niya. Pinalitan ni yung kanyang assignment. Assignment. Tapos itong pinalitan ni Hansel Marantan. Okay, siya ngayon ang incumbent OIC dyan sa Davao City DCPO. Okay? Ano yung impact? Mga kababayan, kapag po, di ba kayo, bigyan ko kayo ng example, hindi ba kayo pag nag-a-apply tayo ng trabaho kahit service crew lang? Okay, ito nga pala libro ni Attorney Vic. Okay? Kunyari, ito yung biodata mo. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho,
first interview, second interview, minsan may third interview pa. Service crew lang a-applyan mo. Parang nalala ko tuloy yung mga pag-a-apply ko ng trabaho. Okay, tatanungin ka about yourself, di ba? Titignan kung anong klaseng kartada ng iyong personalidad, the way you talk, the way you deal with people. Okay? Dito, sa mga pulis na ito, mga kababayan, hindi ito na parang pipikit ka lang, appoint ko si Rolando, kunyari. Appoint ko kunyari si Rowena, di ba ganyan? Tinitignan, tama ka Rowena, tinitignan yung qualifications mo, yung experience mo. Hindi ka magdedesisyon. Itong Marvel, ito mamaya may mga pagnanakaw niyo makipag-usapan natin. Hindi ka magdedesisyon as manager or PNP chief na hindi ka sigurado sa taong ito. Kumbaga, na-background check mo na. Nakita mo na yung kanyang work experience, nakita mo na yung kanyang track record. Pinalitan ng after 4 hours yung isa, si Colonel Patay. Then after that, 1 hour, pinalitan ng isa, ni-recall. Pangalawa, after 1 hour, ni-recall. Ano, mga kababayan, ang ipinapahiwatig sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, ang appointing authority ay wala sa tamang pag-iisip. Paiba-iba ng tornilyo. Kung ano ang trip, ganun po ang tumitira ng shab-shab ng pulburon, yung mga sagana ang jutak janines nila sa ipinagbabawal na pulburon. Wala pa akong narinig sa history ng politika. Meron ba? Iano nga ninyo, mag-search kayo dyan. Okay? May narinig ba kayo kahit sa panahon ni Noynoy, ni Gloria na 1 hour lang itinalaga tapos pinalitan? This is only sa bangag na administrasyon. For bangag lang to, wala pong ganyan. Depende sa amat, sabi ni Palangga. Sabi ni your anime version. Depende sa amats. Ibig sabihin, siguro tumira muna si Marcos Jr. at saka si Marvel siguro. Gaganon. Palitan na natin yan. Okay. Tapos papalitan na naman uli. And, here's the thing. Ang ipinalit nila, na hindi pa nila tinatanggal hanggang ngayon, na si Colonel Hansel Marantan ay sangkot sa pagiging kawatan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang ina-appoint ni Lisa Bangag at ni Marcos Jr. ni Tambalos ay ang magaling mangawat, magaling magnakaw. Kaya yung mga matitino, ayaw nila. Gusto nila, yung nauutusan nilang magnakaw sa kaban ng bayan, mang-api sa mga kapulisan na mga low-ranking officials, yan ang gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na kailangan apihin ang mga kapulisan. Kailangan wag ibigay ang tama sa kanila at kailangan ang i-appoint ay nuknukan ng pangangawat. Why? Thank you sa nag-send nito. March 16, 2023, Ronda News and Update. Okay, Bisaya yan, pero babasahin ko sa inyo. Ayan yan, yan yung in-appoint ni Marcos Jr. Diyan, ay tinalaga nila dyan sa, sa Davao pala. Basahin ko yan, i-translate natin sa Tagalog. CIDG Chief nga si Police Colonel Hansel Marantan, gitaktak sa serbisyo, human nga matud. Okay? Tagalog na lang para mag-save tayo ng time. Okay? Here's the translation. Okay, lagay natin dito. Ito, sinulat ko sa notes ko para magkaintindihan tayo. Pinantranslate ko. Okay? CIDG Chief na si Police Colonel Hansel Marantan sinibak sa serbisyo matapos umanong magnakaw ng 3 milyong piso, mga relo, bag at iba pa sa May Luzon. Ayon sa ulat, nais niyang manghingi o mangikil ng 10 milyon kapalit sa pagpapalaya sa 13 o 13 Chinese nationals na kanilang inaresto. Napag-alaman din na si Marantan ang nanguna sa iligal na pagpasok sa bahay ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves sa Malabugas, Bayawan City at sa bayan ng Basay kung saan iba't ibang uri ng armas ang nakumpiska.
you connect the dots. In the past, last year, itong tinalaga na pinakahuli ni Marcos Jr., pinalitan niya yung 4 hours sa tinalaga. 1 hour, 1 hour, yung tatlong yun. Actually, 4. Ang ipinalit ay may kasong pangawat, pang-extort. See? Diba? Then, based sa report, ito ay kasamang illegal na pumasok sa bahay ni raid ni Kong Arnie Teves na walang search warrant. So, sino ba ang nasa likod nitong digamo ek-ek na to? Gobyerno! Dahil si Teves maraming alam sa pagdudroga o pagdudrugay, pagpupulburo ni Marcos Jr. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng magsasalita, tatamnan nila. Arnie Teves na yan. Congressman. Although patuloy siyang lumalaban sa kanyang sa kanyang ordeal sa mga demonyo, di ba? Ang ibig kong ipaintindi sa inyo, kung yan mga tao yan may pera, may kapangyarihan, kayang gipitin ng mga buwaka ng inang bangag, sino ka na isang ordinaryong magtataho, ordinaryong nagtitinda o nag-opisina? Kung ikaw ay mapagtripan ng mga bangag na ito, then etong mga pulis na ito, itong pinalit nila, ay may record ng pangangawat. It's the same thing ng pag-appoint sa PCSO kay Mel Robles na may record ng pangangawat nung nakaraang panahon. Diba? Lahat may record ng pangangawat kasi gusto nilang nakawin, lahat hubasin sa irin ang pera ng bayan. They are not for the people, mga kababayan. They will not appoint you kung ikaw ay malinis ang hangarin. Kapag ikaw, sinabi ni Lisa, do you think he or she can deliver? Meaning, makapag-deliver ng mga bribe money, extortion money, smuggling, kidnapping money, whatever, dirty money, black money, okay, kabog. Pasok ka kay Lisa Impacta, kampo ng impyerno. Yan ang mga nangyayari. Now, mga palangga, kapupost ko lang. Ito kung gaano ka walang hiya ang gobyernong ito. Ito ay mga random na natatanggap natin sa mensahe. According dito sa statement ng pulis na ito, basahin ko, kabilang sa, sabi niya, Miss Maharlika, isa po ako sumusubaybay sa mga vlogs mo. Ako ay kabilang sa PNP. Itago mo na lang po ang aking pangalan. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo kung saan posible nanggaling ang pabuya na ipinatong kay Pastor Quiboloy. Narinig mo naman na yung palangga na galing daw sa private donors, which is, sabi nga ni Attorney Torrio, ni Attorney Nedo, ito ay bawal sa batas yung pagtatanggap ng gift or yung mga klaseng ganyan ng isang ahensya ng gobyerno o taong gobyerno. Kaya dapat i-expose niya kung sino itong taong nagbigay ng 10 million na patong sa ulo ni Pastor Quiboloy dahil yun, gusto din nila, hindi gusto, pinahirapan nila yung tao at ginigipit nila dahil nga ang taas ng amats nila. Tuloy natin, yun yung sagot doon, sir, sa nag-message. Napanood ko sa balita, sabi niya, na 10 milyon ang ibinigay na pabuya ni Abalos sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroonan ni Pastor Quiboloy. So, natakalan natin yan the other day. Ito sabi niya, nitong lamang, July 3, 2024, natanggap namin ang rice subsidy or allowance for the month of June 2024. Bukod sa late na namin itong natanggap, binawasan pa ng 50 pesos. Actually, nag-message ako sa kanya, sir, kung nanood ka ngayon, sabi ko, screenshot niya yung deposit ng Land Bank na tatakpan na natin yung pangalan. Ipapakita natin dito sa mga kababayan natin para, may resibo tayo. Ang PNP ay merong 228,000 personnel. Kung i-multiply po natin yan, meron pong 11.4 million na nabawas sa aming mga kapulisan. From 650 pesos na dapat naming matanggap, 600 pesos na lang po ang ipinasok sa aming account. Ito po ay hindi dapat nangyayari dahil ito po ay kasama sa budget na pinasa sa Congress.
Hindi po namin alam kung saan po napunta ang 11.4 million na ito. Alam naman po natin na si Secretary Abalos ay siyang sekretary ng DILG at ang PNP po ay under lamang po ng DILG. Sana po i-call out nyo ang PNP Finance at CPP at CPNP dahil Chief, okay, at CPNP namin at mag-explain sa aming nasa baba. Magbigay po sila ng transparency. Ito yung lagi kong kinakausap ang aking mga palanggang, mga kapulisan, na kayo po ay nasa frontliners, kayo ang bumabakbak sa mga masasamang elemento, pero ang masamang elemento mismo ay mga nandyan na mga boss ninyo. Katulad ni Marbil, 600 ang supposedly na monthly na pumapasok sa 228,000 na kapulisan, tinanggalan ng 50 pesos. Hindi nga naman, di ba, maliit nga naman, di masyadong mararamdaman. Pero 11.4 million a month and times 10. Ilan na sila ngayon? 2 taon na. That's 100 million or more than that. 120, 240 million. Di ba? Plus. Imagine mo, kailan siya nag-asumang inang bangag na yan? June. Oh, June na kita. Di ba? Naka 24 months na. Ilang milyon yun? So, kung 11, let's do the math. Okay? Magkuha tayo ng calculator para mas tayo. 11.4 times 24. 273 million pesos. Since na umaupo si Bangag ang ninakaw sa ating mga kapulisan based dito sa statement ng ating palanggang pulis. Nakita niyo mga kababayan, ano man ang kinalaman ko dyan? Sige, Abi. Di ba, sa dami ng issue, hindi ko alam na may subsidy pala na 650 pesos ang bawat mga pulis. I know for a fact na meron silang subsidy, but hindi ako detalyado. So, itong mga low-ranking police officers ay pinapaabot sa inyo mga kababayan. Dito pa lang sa 50 pesos, ito'y kanila na ito, solid na ito na dapat buong-buo ito. Hindi, ang 50 pesos nga naman maliit Diba? Kasi kung nawalan ka ng 50 pesos, okay na lang yan, hayaan mo na lang yan, 50 lang yan. But we're talking 228,000 personalities o policemen na ninakawan ng dahan-dahan. Magsimula, hindi kasi si Marbil, kakapalit lang yan kay Anacorda. Okay? Kapapalit lang. So si Marbil yun ang din ang ginagawa niya. Kaya dapat, mga kababayan, itong mga pulis na ito, magsipaglabas na kayo. I'll challenge you, ipakita ninyo, ganito na lang. Okay? Gawa kayo ng hashtag. Ano ba hashtag natin dito? Sige, makinig ako sa inyo. Anong gusto nyo yung hashtag? 50 pesos nakaw na yung Marbil o 50 pesos PNP? Okay, mamili. Tulungan niyo ako. Kasi, ngarag ako ngayon pero ngarag ang lola nyo nga. Tulungan niyo ako. So, 50 pesos. Okay? Mag-speak up kayo, mga kapulisan. Dahil ito'y galing sa aking email. So, we have to make sure na hindi lang isa, baka mamaya isa lang pala siya. Diba? Pagkabigay tayo ng linaw, isa lang pala siya na biktima, baka meron mali. Pero kung lahat kayo ay 228,000, lahat kayo ay kinaltasan. Meron bang police officers dito, may asawa, kapatid, magtanong kayo. 50 pesos kulimbat ng PNP. Pwedeng ganon. More hashtag pa. So 50 pesos kulimbat. Well, I think 50 pesos, lagyan nyo ng 11.4 million a month. Ganyan. So anyway, so ito po'y hinaing ng ating mga kapulisan. Sabi ko nga, personal na nila tong pera. Pambili na sana ito ng asukal. Magkano ba kilo ng asukal? Diba? Ayan, 50 pesos ng pulis. Pwede rin to. More pa, yung medyo catchy. Na 50... Ito, gusto ko to. 50 pesos abuloy. Ito mga maganda. Abuloy daw. 50 pesos abuloy kay Marbil at Bangag. Parang maganda yan. No, hindi tayo mag-aabuloy. Kupit. Basta anyway, mga kababayan, ganito nakawin ang pera ninyo. Sabi ko, we're talking for 50 pesos.
Wala pa po dyan yung mga funds ng PNP. Wala pa dyan yung mga office supplies na ang isang envelope, kunyari ang halaga 5, gagawing 10 piso, 100. Wala pa. Ang dami nilang pwedeng pagnakawan kasi wala silang takot dahil suportado sila ng bangag na gobyerno. Alright? Okay. Tama din to. Ayan. Abalos, 50 pesos. Asan? Lagay nyo yung PNP. Dapat may PNP para malinaw yung mga nagbabasa. Yun, mga palangga. So, ganito ka, walang hiya, itong gobyernong ito. So, ang target talaga nito, 50 pesos gurgur. Ang target talaga ng mga bangag na ito, isa lang. Manggulo sa Davao, palabasin nila na merong chaos sa Davao, baka magkaroon ng chaos sa kaguluhan sa Maynila. Baka, sa sobrang panggigipit ng bangag government na ito, baka sila, sumalambulat sa kanila at bumaliktad ang tadhana. Sa kakasira ninyo sa Davao, di ba? Ngayon lang sa gobyernong bangag na ito na pinag-iinitan yung mga kapulisan, pinagtatanggal, floating ang mga general, katulad sa PDEA, katulad sa AFP, katulad ni, pangalan nito, ni General Chofilo, na witness doon sa pang-kidnap ni Lisa sa Turkey. And I hope, General, you speak up kung ano yung nalalaman mo. So, not worldwide, nationwide, worldwide na rin kasi hinahakot nila yung pagnanakaw nila sa mga offshore accounts nila di ba? So, eto yung ginagawa ngayon ng gobyernong ito. Davao is a peaceful place. Yeah, Davao is a peaceful place. Like Singapore, sabi ni Jenny Arangcon. Di ba I told you, bilang kinuwento ko yung istorya ko sa inyo, nung ako'y bagets pa, baby, 1-year-old yata yung Jonakis ko. Well, that was 23 years ago, no? 22 years ago, tumira ako ng Davao sa Tagum for a couple of months. Di ba kinuwento ko sa inyo na supposedly magsisettle kami doon, pero sure, when you're young, di ba, pag nag-decide ka, ura-urada. So, during that time, okay, sabi ng aking jowers, mag-try tayo sa Davao kasi, Davao naman siya. Mag-try tayo, mag-business, eklabush. Syempre, bago ako, and I was young, bubbly, and gorgeous during that time. And until now pa rin ako. Di ba? Medyo buhat-buhat ng konti ng bangko. So, one time, bakit ito kinukwento? Kasi tama yun, mababait ang mga Davao. Well, lahat naman ng Pilipino mababait kung talagang i-practice sila yung kabaitan. Pero ito yung kwento lang, bigla ko naalala. Kasi we're talking sundalo and police. Sabi ng jowars ko, sabi ko, uwi na kami dyan. Uwi na kami ng mga Jonakis mo. Ganyan. Babalik na ako sa aking alindog sa Manila. Sabi ko na gano'n, mag-start ulit tayo. Ito gagawin natin. Diyan na tayo mag-business. Siyempre, dumarating yan sa buhay ng tao. Diba, na nag-venture kayo. Dito kaya tayo, mukhang okay dito, diba? So, nung mga time na yun, ang pangarap ko, maging reyna ako ng Davao. May reyna na pala si Inday. Kaya hindi umubra. So anyway, ko na lang, bilisan ko yung storya. Baka mga palangga dyan, baka narinig yun na. So, wala kaming pamasahe. Okay? Kasi sabi ng jowa ko, mag-antay ka muna kasi wala pang sweldo, hintay natin, 15 katapusan, di ba? Kating-kati na ang alindog ko na umuwi ng Pilipinas. So, yung aking cousin-in-law, may asawa siya sundalo. Sinamahan niya ako. Okay, pumunta kami dun sa, nakalimutan ko na yung pangalan, sa Davao, kung saan lumilipad yung mga C-130. Magpapamanifest ka. Wala naman ako asawang sundalo. Diba? Pero they were accommodating. Naalala ko lang bigla na mga buutan ba, mga Bisaya, ina-accommodate ka nila kahit di ka, basta, as long as makipag-usap ka ng tama. So, hindi ko kasi makalimutan yun, mga milestone ko yun palangga na nakasakay ako sa C-130 between dalawang anak ko, tapos may pogi kaharap ko, charing. Hindi, pero totoo yun na tinulungan ako, di ba, hindi ko makalimutan yun, na sundalo. So, yung accommodation, kahit ikaw ay hindi artista, just an ordinary citizen, hindi sila namimili para tulungan ka.
yung AFP doon anong lugar yon sa Davao? Yung lumilipad yung yung C-130. Naalala ko yun eh. I was young and bubbly during the time. Anong lugar yon? So anyway, that's why palangga ko itong mga kapulisan at mga sundalo. Kasi I have a lot of friends, families, relatives, di ba, na sundalo. Sasa Airport. Thank you, Brad. O, di ba, sa Sasa. I think that's Sasa. Ay, umuwi talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos, sa Villamor Air Base kami Air Base, Chinorba, humugpa. Ano bang humugpa sa Tagalog? Anyway, Old Sasa Airport. 23 years ago, imagine mo, naalala ko yung mga kabutihan na ginawa ng mga AFP. First time ko yun eh. Tapos yung mga kaharap ko, mga bruise ko. Bitbit ko yung anak ko, dalawa. Hindi ako pwede magpa-cute-cute dahil dalawa yung Jonakis ko. Parang mga bruise ko, parang lalaban sa gera, mga itan. But anyway, those were the days. So balik tayo sa topic natin, baka saan ako mapunta. But ganun pa man, lumapag. Ayan. Commander Aguila, thank you. Ayan, lumapag kami sa Villamor Air Base. Minsan hindi ko maisip yung first language ko kasi is Ilonggo. Kaya minsan, yung mga words na Tagalog, hindi ko maisip. Diba? So, yun ang chika boom boom. Alright, si Lalaine Garcia, ayan. Thank you palangga from Hong Kong. Okay. Si Vas, shout out daw, Amy P. So, ngayon, mga kababayan, si Casey nandito. Casey, palangga, Maharlika, at sa lahat. So, yan ngayon ang target ni Marcos Jr. Dito, balik tayo sa issue sa statement ni Inday Sara. Okay? Sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin ni... Wala kayo. Okay? Ano ang ibig sabihin ni Inday sa kanya sa statement niya? Okay? Palangga. Siya ay designated survivor. Yun ba ay handa na siya? O mayroon bang magaganap? Ilongga gid, sabi ni Danny Quesada. Oo, nakisada yung mga Ilongga na. Mga Ilonggo gali. Alright. Usapang brusko na lang. Sabi ni Casey, oo nga, usapang brusko na lang daw tayo. Hindi na, ibang channel yun. Pag yun ang usapan natin talaga, ibang channel yun. Huwag dito, boljakan. Paminsan-minsan pa, singit-singit lang natin. Alright. Karma si Boying. Sabi ni Emma, karma si Boying. Baka mamaya, magurgur na lang, pumirma na yung isang bolate kay Boying Remulla, hindi niya pa makita si General Bantag. At baka sumunod na siya kay Percy Lapid. Kasi, di ba, ayon sa ating puting ahas na ang nagpatsugi kay Percy Lapid, it's not Bantag, kundi itong bangag na gobyernong ito. Paulit-ulit nga natin sabihin, kung si Bantag at si Pangulong Duterte, dahil i-appointee ni Duterte, panahon ni Duterte, dapat noon pa naman natsugi si, sorry for the word, di ba? Noon pa na, tama naman, noon pa nangyari kay Percy Lapid yung paggurgur sa kanya. Pero sa panahon ni Bangag Jr., kaya ikaw, Remulla, sinisingil ka na ni Percy Lapid. Percy, pakihila na nga. Diba? Pakihila mo na nga lang ng bonggang-bongga. PNP Kupit 50. Sabi ni Kuwa, parang maganda din. Ilagay nyo lang kung anong PNP Kupit 50. Yeah, pwede rin yan. Okay? Si Berata Live Studio. Okay, thank you palangga. That's si Mong Qatar. So, support Duterte ito yung mamahalika, sabi ni Liz Mix. So ngayon, ang isa pang naulinigan nyo na ba na tinanggalan? Di ba unang tinanggalan ng mga securities, sila Harry Roque, sila Spokes Roque, at ang iba pa niyang mga kasamaan. Then now, si Pangulong Duterte. Kasi di ba, as former president, I believe, constitutional yan na mayroong magpoprotekta sa dating presidente. Tama. Maybe, mamaya pag-kausap na si Atty. Glenchong, I can ask Atty. Glenchong, pero bakit tinatanggalan ng mga security itong like former president? Bakit? Gusto talaga nilang gurgurin? Ganito ka-vindictive bangag, vindictive narcissist, vindictive pulboronic, lahat na ng pwede nyo maisip, ang gobyernong ito. Bakit tinatanggalan ng
seguridad o security itong si Pangulong Duterte. Nakita nyo na, mag-18 na si Pangulong Duterte. 18 na ba si Pangulong Duterte ng birthday niya? 18 na. Okay. Ano sabi ni third archivist? Security issue daw ang pahayag ni VP Inday. Kaya no interpretation yan. Kaya no interpretation. Nakita niyo yung pagwawalang hiya kay Pangulong Duterte? Whether you like him or not, kahit galit kayo dahil, nagpapabudol pa rin kayo, tama ba na sa konstitusyon ang former president dapat ay may security? Kasi hindi siya ordinaryong tao lang na walang nakakakilala sa kanya. Di ba? Bakit tinanggalan? Si Lisa Sibangag na naman ang author niyan. Ganito po kababoy at kawalang iya. Sibangag, talagang ganito po mag-isip ang mga adik. Anytime pwede kang saksakin, di ba? Kaya nakikita mo, adik sa pulburon, nag-amok. Sinukchak si ganito, si ganyan. Kasi wala siya sa tamang katinuan. Kaya nga ang ginawa ni Duterte ng pag-upo niya, yung more than 1 million na maaari siya sa mga kamag-anak nyo, tinututukan niya yung rehabilitation centers. Diba? Para gumaling ang itong ating mga mahal sa buhay, nang sa gayon ay maging functional sila, makabalik sila sa society. Pero itong bangag na gobyerno, mismo ang promotor ng panggigipit, panggugurgur, pagnanakaw, pangkikidnap, pangsismuggle. Kaya nga sabi kong mga palanggang mga AFP na mga bruskong-brusko, yung mga nakasabay ko doon, sa C-130, siguro magkaedad lang naman tayo ngayon. At ngayon, baka matataas na ang mga pwesto ninyo. Sana buksan ninyo. Hindi lang yung alindog nyo. Buksan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong puso, na meron po kayong presidenteng bangag na bangag. Diba? Verdugo si bangag, sabi ni Aida. Kayo namang mga kapulisan, kung ito lahat kayo ay binawasan, 28,000 police kayo, ng 50 pesos at kumibati ba sila ng, 10, 11 million a month? So you have to get up and speak up. Kasi mga ordinaryong citizen, susunod na yan sa inyo. Kayo ang mamuno. Kasi eto yan. Kasi yung iba, according sa mga nababasa-basa ko sa mga email ko, ang mga pulis at ang mga sundalo, sukang-suka na kay Marcos Jr. Pero, iniisip nila kasi baka pag naglabas daw sila sa kalansangan, ipo-forfeit yung kanilang mga benefits or what. Iba-vouch ko na kayong lahat. Okay? Pag kayo ang nag-speak up at ginipit at nagtagumpay na na maipagbakasyonin nyo na yung si Bangag, I think the next government will take care of you. The next administration, not government. I think the next administration, mga sir, mga ma'am, will take care of you. Hindi kayo mawawala ng pension, hindi kayo mawawala ng mga benepisyo, meron namang mga magagaling na abogado, at titignan yan kung makatao ba yan o hindi. Baka eto na yung turning point. Na kapag nag-speak up kayo, di ba, I know na nagwo-worry kayo na pag pinag-initan kayo ng bangag na ito, matatanggal yung inyong, eto na lang, sir, mga ma'am, the fact na nagme-message kayo sa akin na Miss Maharlika, nag-aalala kasi kami na baka pag nag-speak up kami, ay pag lumabas kami sa lansangan, tatanggalan kami ng benepisyo. Yaan ang patunay, mga kababayan, na alam niyong bangag ang government. Kasi once na in-encounter in-entertain ng thoughts niyo, ng mind niyo, yung ganong klaseng information, di ba? Once na pinoproseso ng mind niyo na pag ako ay lumabas, bako ako ay gurgurin, boom! Ibig sabihin, from the bottom of your heart, with your two beautiful eyes, tantalizing eyes, alam ninyo, mga brusko, na ang gobyerno ay may saltik.
Pero kung kayong 228,000 ay nagbuklod-buklod para panindigan ng flag, para ipaglaban ang Pilipino, sino ba yan si Bangag? Sino ba yung putang Jenemes na yan? Sino ba yan si Lisa Tanas? Bakit kayo natatakot sa mga adik? Sila dapat ang matakot sa Pilipino. Bakit kayo takot sa mga nagpupulburo na yan? Ninanakaw ang pera nyo, minu-minuto, sigu-segundo. Takot kayo? Sayang ang inyong mga pagiging brusko. Kung hanggang ngayon, takot kayo. Dahil sinimulan kayo tinanggalan ng telepono. Ayaw kayo papanoorin sa social media, lalo na kay Boljakera. Ano meron sa akin? Alindog lang. Sayang naman, hindi nyo masilayan ng alindog ko everyday. Nawala yung salamin ko palangga naiwan ko somewhere. Pero mababawi ko, tinawagan ko na. Makukuha ko kanina kasi rumampa kami so naiwan ng hitad. Mahal pa naman yun. Mahal magpagawa ng ganung salamin. Sabi ni Josdan, totoo po yun, mami, kinakwento ng nanay ko, pwede mag-request sumakay papuntang probinsya o Manila. Oo. O dyan nakakuha kayo ng sabi niya, nakakuha kayo ng sa akin, ng idea. Wala kaming pamasahe. Wala kaming pamasahe pang sakay sa barko. Kaluoy man si Inday Marlica, walang pera. Giatay. Pero totoo, yung lahat kaming pera, sabi talaga, pag-usapan na lang natin to. Kasi gusto kong manjombag ngayon Pero alam mo, talagang those were the days, binabalikan ko yung aking buhay, mga kahirapan sa buhay. Nagtulo-tulo man ang luha ko. Naku, wala kaming pera dito, lolo. Diba ganun, pag wala kang pera, wala kang makain? Diba lahat parang lahat ng salto, tinatawag mo, parang, Diyos ko, sana paglakad ko, may mapulot ako 100 o 500. Ganun yun yung ang tawag doon, desperado. If you're desperate because wala kang pabiling pagkain, wala kang pamasahe, yun, naranasan ko yung ganon. Kaya sabi ko dun sa, hi Ruth, kumusta ka na? Nasa Dubai yata sila Ruth, yung cousin-in-law ko. Sabi ko sa kanya, samahan mo ako dun. Sabi ko, samahan mo ako dun sa mga bruskong sundalo. Magpapaano ako, baka pwede sumakay, dadadadada. Yeah, kasi government naman yan Pwede sila magsakay siguro pa 2, pa 3, pa 4. Kasi usually, ang nakakagamit lang yan, yung may mga kamag-anak, asawa ng sundalo, pero sa Filipino citizens, kung kayo ay lumapit dyan in case of emergency, kunyari, may nangyari na taga-Manila, taga-probinsya kayo, pupunta kayo ng Manila, may nangyari, may na-hospital, yung talagang kailangan at walang talaga kayo, pwede kayong lumapit sa mga bruskong yan. Kasi they're human being at mabuo na mga Bisaya, lahat naman ng lahi ng mga Pilipino, mabuutan, may demonyo din talaga. Katulad ni Lisa Tanas, whether ko ay Bisaya, whether ko ay Ilocano, mabait naman. May demonyo lang katulad ni Bangag at saka ni Lisa. So pag meron kayong pangangailangan na ganyan, pwede kayong lumapit. Sir, baka naman. O, diba? No-explain nyo lang. Ako na-explain ako nun Gusto nyo malaman? Nakwento ko yata sa inyo. Gusto nyo malaman kung anong chinika ko doon? Ayoko na ulitin. Yung nakaalala, sige na lang. Pero basta tinulungan ako ng pinsan. Yeah, pinsan, cousin-in-law. Then, nakasakay kami, 1 hour, 2 hours lang yata, nakalapag na kami sa yun, naalala ko bigla. So, hindi makapaniwala, ang aking jowa. Ang telepono nun, those were the days, ang telepono nun is yung mga 5110, mga ganon, Nokia, uso nun. Yeah, Nokia ang phone ko ng bonggang-bongga. Tinawagan ko yung jowa ko. Hoy, sabi ko ng ganon. Sunduin mo ako dito. Sabi niya, alam niya, araw-araw kasi lokaret ako. Araw-araw ng buhay ko, happy lang, di ba? Kung ano mga chika bubo. Sabi ko lang, sunduin mo ako dito, nasa Villamar Air Base ako. Ayaw niya maniwala. Sabi niya, huwag mo ako niloloko. Andito nga ako. Sabi, saan ka sumakay? Sa walis? Hindi. Sabi ko, kasama ko mga brusko. Sabi niya, saan? Sa C-130. Hindi siya makapaniwala. Di ba? Di yun. Naniwala siya na nakita niya ako. Yun mga chika bumbum. Kaya shout out sa mga palanggay na pasakay sa akin. Mga bruskong polis. Mahirapan ng mga pulis dahil sobrang sip-sip ang chief nila. Sabi ni Ram.
Oh, ito si Palangga. Sabi ni Merlin, first time ako pumunta sa Namang Maynila. First time ko rin sumakay ng eroplano. C-130 pa, year 2000 from Zamboanga City to Manila. O talaga, Merlin, ano ka? May kamag-anak ka sundalo. Ano naman ang kwento mo? Gusto ko dapat may kanya-kanya tayong kwento, di ba? Ako din present lagi, sabi ni Ma'am Sarah at saka si Duquesa. Pero minsan late ngayon hinabol ko. Dahil sa Germany kaya di ako nakabati. Oh, thank you Palangga, Miss Sarah. Okay? Oh. Jalak at Jabaong na lang ang kulang. Jalak at Jabaong, sino ni Remulla, sabi ni Jessie. Jalak at Jabaong. Ito ang Palangga kong Ilocano pala. Dante, naimbag na Rabi Imam, solid Vice President Manang Sara Duterte, supporters from Aringay, La Union, already like and share na rin po ako, Ma'am Marla. Keep it safe always and God bless. Okay. Thank you, Palangga. Thank you. Yes. Okay, so tapos na ako sa politika. Pag-usapan natin yung showbiz. I will try my best na at the end of our live, baka pwede tayo sumingit ng showbiz. Let's talk about Marian Rivera. Di ba recently trending siya? Dahil dun sa Q&A. Ano opinion niyo doon? Na, parang pa-contest, di ba? Marian Rivera. Ano ang chika bumbong niya? Dahil nagtanong siya ng Tagalog, tapos ngayon, mga kababayan, ay nababash pa siya. Okay, nababash siya dahil yung contestant ay pinapatranslate sa kanya sa English. O, tingnan nga natin to. Ito. So here's my question. Kumari ang followers mo sa social media nung naging finalist ka. Paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit matapos na ang competition na to? I'm sorry, can I have English, please? Okay. Doon muna na nag-a-acting na hindi marunong mag-Tagalog. Anyone? Sino ba tong lalaki? Kasi hindi siya marunong mag-Tagalog. Okay, sino ba maka-Marian dito? Then, tinranslate ni Marian. I'm gonna try my best. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? Super bad journey. Okay, ano ang opinion niyo doon? Ako, I don't care kung mali o may tama yung English niya. Alam mo kung bakit? Yun yung problema sa atin na mga Pilipino. Alright? Hindi naman siya grammar teacher or English teacher eh. Merong kasing, kung ako nga dito, kausap ko yung, let's say, may tinatawagan ako, minsan nagtatagalog ako. Di ba? Minsan natatagalog ko. Kaya sabi ko, ano sa English yun, anak? Mama, ito, ginano ko ng anak. O, di ba? So, what the heck? Hindi naman pa contest yun eh. You know what? Alam nyo, trivia lang, nung ako ay John Isyat, Marimar, di ba? Naging addictus benedictus ako dati kasi kay Marian eh. Pero, syempre, nainis ako sa kanya nung kinampanya yung mga dilawan. Di ba, nagdilawan yan? Pero, niya yan eh, political, niya yan eh, preference niya. Pero dapat kakampi na natin siya dahil, tama yung supportan niya kay Lenny na ang Marcos ay magnanakaw. But anyway, balik tayo dyan sa kanyang issue na yan. Bakit ba tayo mga Pilipino, pag nagkamali lang ng isang English, isang grammar, ang ating mga kapwa, kung kutsain natin ay parang ang gagaling nating lahat. Di ba? Ako, aaminin ko sa inyo, nagsusuntukan din minsan yung mga pananalita ko. Di ba? Nag-uusap na ako dito, lalo pag galit ako. Nakipag-usap ako, yung bill ko tumaas. Dahil may mga charges, talagang nagagalit ako, winawarla ko talaga. Tapos minsan, ang mga salita ko, Tagalog na, dahil nagagalit ako. Natatawa yung mga anak ko. Pero the point here is, ang gusto ko ang point of view, sino ba yung lalaki? Hindi ba talaga siya foreigner ba yun? And, I don't know anong kasi hindi ko nadaanan ko lang, pinag-uusapan, parang binabash si Marian. Diyos ko, sabi ko ng ganun, grabe naman kayo mag-bash dun sa tao. I think she's okay, she's alright. Diba? At least hindi siya trying hard. Normal lang siya. Diba? Lalo sabi ni Commander Aguila, lalo na dito sa Europe Palangga. Diba? Anong dyan?
palaging nakakabobo mag-English. Eh buti pa nga tayo nakakapagsalita ng English eh. Yung dito, pag pumunta ka sa California, how